magagandahang mga news ng NCAA I have here. I'm Lyra Belches from Perpetual. Raika from Lyceum of the Philippines. And, Hi, I'm Roxanne, 17 years old from Letron College. naku, napakaganda talaga ng mga muses natin for NCAA. Share nyo naman sa amin, how do you guys stay fit and sexy? Proper sleep and eat ng vegetable and exercise. Diet, healthy diet, and we go to gym regularly, like thrice a week to maintain our fit body. I also go to gym and proper diet. Maintaining. Nakaka-pressure ba na kayo yung mga nag-represent ang nagiging face ng inyong mga schools? Nakaka-pressure ba? Yes, sobrang nakaka-pressure kasi last year, ang nanalo sa Miss NCAA is Perpetual. So, talagang na-pressure ako pero I will do my best to win this pageant. Ikaw, ano naman yung feeling mo na napakaganda ng mga kasama mo? Super pressure then, so all I have to do is to be the best among the rest. So I will do my best. At ano bang, meron ba kayong mga, how do you guys show your school spirit? Paano nasusuportahan yung mga schools nyo? Parang gusto na namin ipakita yung best namin na kaya namin to. Yun, para sa letra. Okay, how do you guys show your school spirit? Paano nyo, kanina ba nag-ano din kayo? Tinitingnan yung mga kalaban ng mga teams nyo? Yes po, nakita ko naman na we're all beautiful and I can see that na lahat kami is winner kasi nirepresent namin yung school namin talaga. Yeah, katulad ng sinabi niya, Lyra, nakita ko yung mga muse kanina ng mga schools. So lahat maganda, all are lovely candidates. So all of us are deserving to be the winner. Nako! So, is it your first time talaga to represent your school? Yes. Is it your first time as well? Yes, it is. At ayan nga po, maraming salamat sa ating mga lovely muses dito ng NCAA. Abangan nyo sila dahil ipapakita namin sila sa sports.abscbn.com. Abangan nyo yan, diba? And ngayon, balikan naman natin si Anton. Anton? Maraming salamat sa lahat ng mga NCAA fans na nakatutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Ang ating talaan at the half, 49-38 naman po ang 5-time defending champion San Beda College. At attention po sa lahat ng mga PLDT Home Smart subscribers. Enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just visit iflix.com and start your complimentary 14-day trial today. Mahaba yun. Libreng-libre. So ayan iflix.com 14-day trial today. At sa lahat ng mga fans ng NCAA, makisali sa discussion, include the hashtag NCAA Season 91 at syempre hashtag SBC versus MIT. Sa aming pagpabalik, third quarter na sa pagitan ng San Beda at Mapua. Huwag po kayong alis. Ito po ang opening day ng NCAA Season 91. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports.
Inyo pong napapanood ang NCAA Season 91 Opening Day. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports and Action. At the half, laman po ang San Beda 49-38 kontra sa Mapua Cardinals. At sa lahat ng mga PLDT Home Smart subscribers, take note, enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just go to iflix.com and start our complimentary 14-day trial. So, iflix.com 14-day trial yan. Pwede ko bang subukan Oo, subukan mo nga. May dayang to. Ayan po sa mga PLDT Smart subscribers. At sa lahat ng mga NCAA fans, makisali sa discussion, include the hashtag NCAA Season 91 at isama nyo rin po ang hashtag SBC versus MIT. Kung meron kayong mga katanungan, susubukan po namin sagutin sa abot ng aming makakaya. At syempre, binabati din namin ang lahat ng mga NCAA fans na nanonood all over the world via the Filipino channel or live streaming via TFC.tv and in high definition on Ball Sky Cable Channel 167. Ito ang ating mga numero at the half, Martin. Ito nga, ang daming ipinukol na 3-pointers ng San Beda. Ito ay uptick mula sa ginagawa nila last season na konting-konti lang itinitira. Nakikita natin, 7 na ang ipinukol nila na first half. Ang ganda rin ng pasahan. At dito nagkatalo, starter points, 27 para sa San Beda, 21 naman para sa Mapua, and most of it coming from Josan Nimes. And understandably, opening day jitters, both teams have double-digit turnovers, 11 para sa San Beda at 10 para sa Mapua Cardinals. Unang uminit ang San Beda College, lumamang sila 22-7 pero biglang nagpakawala ng isang offensive onslaught si Josan Nimes. Nakahabol ang Mapua at tumabla ang laro actually at 28 all. Pero nabuhay naman sa kabilang panig si Arthur De La Cruz, lalo na sa second quarter, at bumalik sa 11 ang kalamangan ng Beda. Ito nga, Josan Nimes, the season 87 Rookie of the Year. Missing 2 seasons due to injury, and it's so good na nakabalik na siya. Healthy and all, nagpakita. Yung 16-point average niya, nakuha na niya first half pa lamang. Grabe talaga ang versatility nitong si Josan Nimes. At meron pa siyang 1 taon dito sa NCAA. At tama-tama ang kanyang pagbabalik dito sa pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas sapagkat host school ang Mapua this year. Tama, at nasabi nga ni Coach Atoy ko ng press con na ang target nila is Final Four. Yun. Sa kabilang panig naman, syempre ang battle cry ng San Beda. As you see, Coach Atoy ko, ang battle cry ng San Beda, 6 mo San Beda. 6 kasi ang target nila this year. Yes, eto nga, nakikita natin ang mga finals MVP ng mga nakaraang kampeonato ng San Grabe, Beda. mabigat na pangalan. Ako, napakasaya at nakalaro ko pa ang iba dito. Sudan Daniel, Dave Marcelo, ang ating leader ngayon, si Base Ramer, Art De La Cruz at Anthony Semerad ng nakaraang taon. Grabe talaga, mabibigat na pangalan mula sa San Beda, mga legends na yan ng Menjola. At syempre, ngayon medyo mabigat ang laban ng Red Lions kontra sa Cardinals dahil hindi naglalaro si Ola Adeogo na merong sore left knee. Exactly. Coach Jamaic Harin using prevention as a bet is better than cure. Kesa sagadin niya itong si Ola Adeogo. First game of the season, alam nating mahaba. 18 kalaro yan. So he would rather give the opportunity dito nga kay Donald Tangqua. At nakikita natin yung leadership ni Ola Adeogo. This is his 4th year in the NCAA. He's 24, 20 itong si Donald Tangqua. At binibigyan ng advice ni Ola. Alam naman natin na si Ola nakikita na ang maraming competition dito sa NC. Nanalo na rin niya ng mga kampyonato with San Beda. That is wisdom being given to your brother. At ito naman si Coach Jamaic Harin. It's been a long time coming for him. He describes his coaching story as a Cinderella story dahil nagsimula siya bilang coach sa mga inter-village lang. At biro mo, nakapag-coach siya ng RP team sa Worlds. Ngayon, returning to his alma mater, it's been a long time coming for Coach Jamaic Harin. What a story for him. Hinug na itong si Coach Jamaic Harin. Winning numerous championships. Alam naman natin sa juniors rank. And then with the international competition, with the seniors national team, sa men's team natin, nagsisilbihan bilang assistant coach. Ngayon, siya na ang head man ng kanyang alma mater, San Beda College. At ito ang pambato ng Davao City na si Baser Amer, out today with a bruised right shoulder. Pero grabe rin ang career ni Baser Amer. 2 championships sa Red Cubs, 4 na sunod na championship
bilang member ng San Beda Red Lions. Now he's gunning for a perfect record ngayong season 91. Yes, eto nga, Base Ramer, our finals MVP in season 88, kakapanalo lang ng gold medal nitong SEA Games. Grabe. 11 points, 5 assists, almost 3 rebounds, and a steal per game. Base Ramer, talagang the heart ng San Beda. At kung ang starting point guard ng San Beda wala ngayon, wala rin ang starting point guard ng Mapua. Sa kabilang panig, CJ Isit attending to a family affair, very important family affair in Canada. Kaya hirap rin ang Mapua, pero swerte sila dahil nakabalik si Andretti Stevens. Yes, speaking of Canada, Yes. maraming nanonood sa atin mula San Fernando, La Union, papuntang Cagayan de Oro, Antipolo, Wow! Apalit, Pampanga, at especially ang mga nasa Dubai, Middle East. Ito ang mga dati kong teammates, sila Alex Lumen, Jerome Paterno at si Chris Vicente. Lahat yan sumusuporta ngayon sa NCAA na nagbabalik sa ABS-CBN Sports. Maraming salamat po at syempre makakasama din natin sa ABS-CBN nanonood ngayon. Gretchen Ho, thanks so much partner for watching. Laura Liman nanonood din. Thank you so much, Lau. At sa lahat na aming mga kapamilya, the NCAA is back, baby. It's so great to be reunited with the country's first collegiate sports league. At it's coming home. Yes. Again, napakagandang opportunity sa mga players na to going back to where it started, ABS-CBN Sports. At handa na lahat para sa ating second half. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon. Anton Rojas po, kasama si Coach Hammer, Martin Antonio, at syempre kasama rin natin sa broadcast team, Myrtle Sarosa. De La Cruz, bitin ang tira, napulot ni JV Moco ng bola. Donald Tangwa, bitin din ang kanyang tira. San Beda still has the basketball. De La Cruz, binalik kay Mocon. Supalpal ni Oraime. Ito nga, Allwell Oraime making his presence felt. First half pa lang, partner, 13 rebounds. Ano sinabi ko sa'yo, pre-season, nakaka-average yan ng 19 rebounds per game. So, hindi na ako nagugulat dan, pare. Ito nga, talagang nagpapakitang gilas itong bagong bata ng Mapua Cardinals. At San Beda, nakakita ng advantage. Serrano, nakatao kay De La Cruz. Kaya naman, hiningi ni De La Cruz ang bola sa poste. Pero panoorin natin itong super block. Malan-Nerlens Noel talaga eh. 6'9" na mahaba, ang taas pa ng buhok. Dapat makilala kong barbero ng player na to. Baka mapatubo rin yung buhok ko. 6 na segundo na lang ay babalik sa 24 ang ating shot clock dito dahil may tinawag na foul. Arthur De La Cruz will shoot 2. We were talking about homecoming. Nag-homecoming din ito si Arthur De La Cruz dahil pagkatapos niya maglaro sa San Beda, nag-Ateneo yan. Ateneo, of course, a former founding member of the NCAA. But, you know, home is where the heart is. Sabi nga nila, and Arthur De La Cruz back here in San Beda. Yes, Art De La Cruz really growing, not only as a player, as a person, as a leader. Ngayon nakikita natin na he is stepping up, carrying the cudgels para sa koponan ni Coach Mike Halin. Villaseñor. Alam mo, itong si Villaseñor doing some damage para sa panig ng Mapua. Meron na siyang 6 na puntos. Hindi napapansin. Ito nga, Villaseñor going through the defense and just taking that looper and making that shot. De La Cruz. Tangwa. Nababother itong si Tangwa who only stands 6'5.5". Oraime 6'9" yan. Dahil ito nga, Oraime 6'9" pero pag tinaas ang kamay niyan, parang may payong sa harapan mo. Sakto, rainy season ngayon. Ito, Oraime. Nakuha ang bola. Nakaready ang double team. Villaseñor for 3. Bitin. Andretti Stevens! What a dip! One of the smallest guys on the floor. Rebounding comes down to toughness. Andretti Stevens talagang pinapakita ang toughness niya sa larong ito and welcome back to him. Injuries won't stop this kid. Andretti Stevens back in the NCAA. Pierre Tangwa, hirap na hirap sa depensa ng Mapua. Nalunod nung si Pierre Tangwa. Nadoble sa ilalim. Stevens, pinasa sa loob. Ganda naman nung pasang yun. Pinalusot sa dalawang defenders. Oliver Serrano. Unang puntos. Actually, pangalawang field goal na yan. 4 points dito sa third quarter para kay Serrano. Lumalaban ang Mapua. 4 na lang ang kalamangan ng Beda. Yusei Goga, pinasa kay De La Cruz. De La Cruz, very efficient. 16 points na para kay Arthur De La Cruz. Yes, itong si Art De La Cruz hindi lumalayo sa strengths niya which is that 15 to 18 footer jump shot. Oraime throws it down with 2 hands.
From Moralia with love, Olwell Oraime, pinako ang two-handed slam dunk na yon. Grabe ang monster double-double ngayon ng rookie center ng Mapua, Olwell Oraime. Meron na siyang 10 puntos at 14 rebounds. Grabe. Talagang kahig marino itong si Olwell Oraime para mailapit sa panalo itong Mapua Cardinals. Balikan natin itong play na ito. Andretti Stevens, nakita si Serrano. Late si Mocon, puntos para sa Mapua. Villaseñor, Mintes Antira, Andretti Stevens. Nakikita natin yung veteran smarts ni Andretti Stevens. Toughness, talagang yun ang ine-embed niya. At yun ang two-handed slam dunk nito ni Olwell Oraime and showing some emotion itong batang to. Opening day highlights po mula sa Mapua Cardinals, Olwell Oraime. At pagkabanggit natin, Anton, ayun, pangatlong personal foul ni Olwell Oraime. Coming off the bench today, si Olwell Oraime. Si Layug ang nag-start at center. Supalpal si Tangwa. Pero lumalaban itong si Donald Tangwa. Yes, ito nga, ang San Beda Red Lions shooting only 25% in third quarter. 2 out of 8. Talagang hinihigpitan ng Mapua ang depensa. Bukas ang bangko ngayong Sabado para kay Andretti Stevens. Pinag-overtime ang mga teller at binakshot pa ni Andretti Stevens from the parking lot. Tatlo na lang ang kalamangan ng San Beda. Dumidikit ang Cardinals ng Mapua. Mocon, minadali ang tira. Oraime with the rebound. Binigay kay Nimes. Pansin mo, Anton, talagang naiiba ang mga tira ng players ng San Beda. Kanina pinag-uusapan natin si Baser America. Kasama ni Myrtle, si Baser at courtside. Myrtle? Babalikan natin yung interview na yan. Sana makapanayam natin si Baser Amer. Ano kaya nga dumadaan sa kanyang isipan ngayon na hindi siya makatulong sa hardcourt sa kanyang kupunan, Martin? Siyempre, inisipin ni Coach Jamaica ang health. Again, health is a big factor dahil mahaba ang season. 18 laro. We can't stress that enough. 18 laro, it takes its toll. The physicality, lahat yung mga batang yan bubuhos, pupukpok bawat laro. Kaya, health is a big determinant sa mga nagiging champions sa NCAA. 2 puntos na lang ang kalamangan ng Red Lions. Mapua hindi pa lumalamang dito sa laban na to. Inside pass kay Donald Tangwa. Tangwa off the glass and in. Finally, Donald Tangwa converting on that shot. At tumawag na naman ng timeout si Coach Atoy Ko. Magbabalik po ang NCAA Season 91 lamang ang San Beda 56-52. Back dito sa NCAA Season 91 at ngayon nga po kasama ko si Baser Amer, isa sa mga star players ng San Beda. Ay Baser, kamusta ka na? Okay lang naman, kinakabahan ako sa game. Kinakabahan ka sa game? Oo nga, medyo humahabol na ngayon yung Mapua, ano? Siguro ituloy lang nila yung defense nila. Baser, kamusta yung injury mo? Saan? Ano ba? Kamusta yung injury mo? I heard na na-injure yung shoulder mo. Masakit pa rin and nalaman namin kahapon yung result. So, kailangan na magpahinga for 2 to 3 weeks lang. We're very excited naman to see you play again. And congratulations, Ilan. Ang ganda na exposure mo sa CA. Tell us about that. Kasi ang sarap maglaro para sa bayan. I mean, masarap yung feeling pag pinaglaban mo yung bansa mo. Kahit nasa Singapore kami, ang dami nagsusupport ng Pilipino. And kaya feel namin na parang nasa Pilipinas pa rin kami. You really represented the country really well. Maraming salamat sa Amer. Ayan, balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. So kung 2 to 3 weeks mawawala si Baser Amer, 3 laro
ang nakaschedule para sa San Beda sa unang 3 linggo ng NCAA. So that means possible 3 games ang mawawala kay Baser dito sa season na to. Yes, makikita natin ngayon ang pag-step up nito nga ng security agency, kung tawagin natin na San Beda. Ang dami nilang guards at yan ang paborito ni Coach Jamay dahil up-tempo, run game, ang gusto niya. Makikita natin ngayon yan. At nakikita natin yung full court man-to-man. Dumating ang double, nakalusot si Josa Nimes. Josa Nimes, binipit ang bola. Hindi lang nakafinish. De La Cruz. Pinapakita din ang kanyang improved dribbling. No-look pass. Goga. Bitin. Sorella with a fadeaway. Yes, Michael Sorella making that short jumper. 5 puntos na para sa veteranong si Michael Sorella. Nimes. Tinawagan ng traveling. Ayan, pinikop niya ang pivot foot niya pagkalagpas niya itong half court. Natawagan ng traveling itong si Josan Ines. Ito yung tira kanina ni Yusei Goga. Walang problema. Michael Sorella nandun para sa rebound at back shot. Yes, ito nga makikita natin na advantage sa bench scoring itong Mapua, 26-14. At syempre, galing sa bench, sina Villaseñor at Oraime na merong 11 puntos kaya malaking bagay yun para sa kupunan ng Mapua. At hindi pa rin po naglalaro si Ola Diogun in uniform ngayon pero meron siyang sore left knee. Ito, ang mga referees natin, pinababayaan maging pisikal ang laro natin. Napakatapak na tira ngayon mula kay Menina. Pero umapak siya sa linya. 2 points lang yon, 6 points para sa larong ito para kay Menina. Parang hindi opening game, walang pinapakita kahit anong kabat ang mga players natin. Tangkwa, good fake. Yes, faking. Allwell Oraime out of his socks. Ito si Donald Tangwa finishing with that bank shot inside. Alam mo, kahapon nakausap ko itong si Donald Tangkwa. 15 years old lang daw siya nagsimula mag-basketball. He's only 20 right now. So ibig sabihin, 5 years siyang naglalaro as a basketball player. Pero nakita natin yung fake na yun. Ang ganda ng fundamentals. Yes, again, fundamentals. 15 years old. It goes both ways. Malaki pa kung tawagin ng upside. Nai-improve ng batang to si Donald Tangwa. Kasi tubong Cameroon yan at ang #1 sport sa Cameroon ay ang soccer. 60-54, Oraime. Nahirapan sa depensa ni Tangwa. Scramble for the loose ball. Ang ganda ng pasa para kay Serrano. Ang ganda ng paso na yun. Again, Serrano at the right place at the right time. Made that basket. Credit the assist to De La Rosa na nag-start at small forward para sa kupunan ng Mapua. Sorella, pinasa kay Tonko. Tonko, Mintes ang tira. Scramble for the loose ball. Napulot ni De La Cruz. Traveling. Ayan, natawagan si Art de la Cruz among the trees. Natawagan ng traveling nga. Pero grabe talaga ang depensa dito. Parehong kupunan talagang full court pressure. Yan ang gusto ng ating mga coaches. Takbuhan. And that's the brand of the NCAA. Grit and grind. Bakbakan all the way. 40 minutes. Ito ang liga ng mga alamat ng basketball, lalo na sa collegiate level. All-out physical basketball. That's the brand of basketball na ating mapaparoon dito sa NCAA. Goga, Mintes ang kanyang tira. Ito nakikita natin, nag 2-3 zone na ang Mapua to control the rebounding advantage ng San Beda. Goga, challenge ang depensa ni Oraime. Menina, pinasa kay De La Cruz all the way. Yes, ito nga. With that zone defense, merong early attack na advantage agad itong Mapua, and when Allwell Oraime controlling the rebounds na nakukuha nila yung mga fast break baskets. My apologies, credit the basket to Buenaventura De La Rosa ng Mapua, number 17. At samantala, Oraime, tinawagan na naman ang foul. Yan ang ika-4 na foul ni Oraime. Hindi magandang balita yan para sa Mapua. Kailangan ng bumalik ni Layog. Ayan, tinawag na ni Coach Atoy ko. Ito nga, patapos ang third quarter natin, Allwell Oraime on foul trouble. 4 fouls, Allwell Oraime. At meron pa tayong 2 minuto at 57 segundo na natitira dito sa ating pangatlong quarter. At merong mensahe ngayon si Assistant Coach Ed Cordero dito kay Allwell Oraime. Nakikita natin, nag-uusap sila sa bench.
As De La Cruz takes the second free throw. Misses both. Layog with the rebound. Ito, maraming tinira. Low percentage shots ang San Beda. 50. Almost 50 jump shots na tinitira nila. And ang Mapua naman ibinigin sa loob 20 layups compared to 6 na trinay ng San Beda. And speaking of layups, layup mula kay Yusei Koga. At grabe ang fast breaks ng dalawang kumaran. Nakabawi agad ang Cardinals. Fundamental basketball. Running in the middle. Itong si Serrano being rewarded with that fast break basket. 62-60. Grabe ang palitan dito sa ating laban. Menina all the way! Tabla na sa ikalawang pagkakataon ng ating laro. 62 all. The fortune cookie calm and collected in the sidelines. Yes, parang any other Sunday lang. Pero ngayon, it's a Saturday. And tabla ang laban natin. Bakbakan, napakagandang opening game sa ating Season 91. Yun ang kwento sa akin ni Coach Atoy ko. Iba na ang kanyang pakiramdam dito sa kanyang pangatlong season. More relaxed as a head coach, pero Arthur De La Cruz continuing to do damage. 18 points na para kay De La Cruz. Siya po ang leading scorer ng ating laro. Yes, ito, Art De La Cruz talaga going deep in that defense and scoring and getting a free throw out of that try. Medyo nawala sa eksena sa Mapua si Josan Nimes. Hindi pa nakakapuntos dito sa third quarter, Martin. Yes, kaya nakadikit tong Mapua. 10 fast break points compared to 4 ng San Beda. Talagang up-tempo game. Yan ang gusto ng mga college players natin ngayon. Menina, umatras, tumira sa labas. Mintes, De La Cruz, long outlet pass. Raj Tonko, count the basket. Yes, calm and collected. Raj Tonko pulling the dribble out and just taking that short jump shot. Nakita natin ang maturity ni Raj Tonko. Raj Tonko, meron ng 14 na puntos, Martin. Yes, ito, Art De La Cruz hustling for that steal on the half court and getting rewarded with 2 free throws. Grabe itong long outlet pass. Long, mala Kevin Love na outlet pass yun. At 14 points, sabi ko nga, para kay Raj Tonko. Alam mo ba, ang career high niya, well, season high nung nakaraang taon, 12 points lang para kay Tonko. Ngayon, 14 na. Yes, setting a new standard. Itong si Raj Tonko, stepping up dahil nasabi nga na kanina ni Myrtle, walang baser Amer. We need people to step up itong San Beda. So ayan, sila Dan Sara, Raj Tonko, gumagawa ng paraan maski wala ang kanilang star point guard na si Base Ramirez. At syempre, Arthur De La Cruz. What a game. 20 points na para kay De La Cruz. Cedillo, pumasok na para sa San Beda. Yes, itong si Bilio na to, highly touted recruit. Very athletic, very hustle player. Tubong Cebu. Cedillo, one of the 6 new additions sa koponan ng San Beda. Andretti Stevens, nagbabalik dito sa ating laban. He wants to give the ball to Josa. 4 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Josa Nimes with a drive! Masyado malakas. Yes, everything but the shot. Ito si Josa Nimes boogieing on defenders. Andretti Stevens called for a foul. Binigil ang atake ni Sorella. 55.6 seconds na lang ang nalalabi. Panoorin natin itong drive ni Josa Nimes. Yes, ito nga, everything but the shot. Ang ganda ng galaw ni Josa Nimes. Talaga nagko-collapse yung depensa sa kanya. Every time he goes inside, 2 o 3 na ang sumasalubong. Michael Sorella, Martin, matagal nang naglalaro sa NCAA. Binalik sa Team Dian for 2 straight years. Ngayon, starting 5 sa kubunan ni Coach Jamaica Rin. Again, marami ang nawala sa San Beda last year and with the unfortunate hindi pagkaka-lineup ni JP Mendoza, you are called now. And Michael Sorella showing that he is ready for this opportunity. Meron ng 6 na puntos si Michael Sorella. May kasama pang 5 rebounds. Full court pressure na naman mula sa San Beda. Stephen Q nagbabalik sa ating laban. Naagaw ni Jeramer Cabanag ang bola. Yes, napakagandang hustle noon. Going down on defense, Jeramer Cabanag. Tonko, pinasa kay Cabanag. Cabanag, ang hot shot mula sa West Negros University. Cabanag, bitin ang kanyang tira. Nako, meron tayong unsportsmanlike foul. Ang unang unsportsmanlike foul ngayong season 91. Yes, eto na. Welcome to the NCAA.
Itong pinakaabangan mo at ng kaibigan natin si Boom Lambrusca. Ang Alam mga mo, sportsman-like fouls. Bakit parang biglang na-excite ka? Napangiti ako eh. Ito, panoorin natin. Closed fist ang binigay nito ni JV Mocon. At titignan natin kung ano ang decision ng ating... So that's just 2 free throws for that flagrant foul ni JV Mocon, Anton. That's a no-no dito sa basketball. Magpakawala ka rin sa close fist. Bagamat hindi full swing yon, close fist pa rin. Pero alam natin na ito nga, JV Mocon playing 13 minutes, not yet getting the treads on his tires. 0 out of 6. At nagbigay pa siya ng isang flagrant foul. Pero bata pa ito si JV Mocon, only in his sophomore year, dating finals MVP sa Red Cubs. Bago pumunta sa Red Cubs, naglaro yan sa San Benildo, sa Antipolo, under Coach Christian Coronel. So, very promising young man. Yes, right in the mold of the OG Minors, the Bambam Gamalindas, JR Texons, and ito ang mga recent graduates si JB Mendoza, Ron De La Rosa. Yan yung mga bit na gusto ng San Beda eh. Wing na matatangkad. In the penalty na itong Mapua. Kaya free throws coming up para sa kupunan ni Coach Jamaica rin. Yes, umangat ng physicality ng laro natin after that flagrant one. Michael Sorella babalik sa free throw line. 19 na segundo na lang ang natitira dito sa ating third quarter. What a matchup so far, San Beda. Tandaan po natin, lumamang yan ng 22-7. Pero hindi bumigay ang Mapua. Malaki yung run ending the second quarter. Yung 13-1 run na yun, nagbigay ng konting control sa Mapua going into the third quarter. Substitution para sa kupunan ni Coach Jamaica Harin. Ice Reyes, known as a defensive guard, back on the floor. And a steal here by Soberano. Soberano puts it up. Check that, that's Presbyterio partner. Got the kid from Davao making his presence felt on his rookie game dito sa NCAA. 6 na additions para sa kupunan ng San Beda. Presbytero nagparamdam na. 73-65. Lamang ang San Beda. Let's take a look at some of the highlights sa ating third quarter. Arthur De La Cruz leading all scorers, 20 points. Stepping up, itong senior ng San Beda, Art De La Cruz, and ito rin si Olwell Oraime, giving a solid account for himself. Isang double-double ang binigay nitong taon to. Ang unang dakdak dito sa NCAA Season 91 nang galing sa isang rookie. Ito po ang ating score pagkatapos ng tatlong quarter, 73-65 lamang ang Red Lions kontra sa Cardinals.